Marites Love Story presents The Marites Story, written by Kisha M. and narrated by Miss Cassie. Alas 7 na ng gabi pero parang sauna ang init sa kusina ng mansyon ng mga luwang ko. Hindi ito dahil walang aircon, kundi dahil sa walang tigil na pagkilos ni Marites. Suot ang kanyang paboritong duster na floral na medyo masikip na sa braso at tiyan. Abala siya sa pagluluto ng sinigang. Ito ang paborito ni Johnny. At ngayong gabi, espesyal ang luto niya. Third wedding anniversary kasi nila. 3 taon ng pagsasama kahit na sa huling taon ay para naging roommate na lang ang turing sa kanya ng kanyang asawa. Pinahid ni Marites ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Pagod na pagod siya kahit nakatayo lang. Ganito na ang katawan niya simula noong na-depress siya matapos makunan sa una nilang baby, 2 taon nang nakakaraan. Ang pagkain ang naging sandalan niya at ang dating size 30 na bewang ngayon naging size 40 na. Lumapit si Manang Loring sa kanya at nag-aalalang inabot ang baso ng tubig. Oh, eto ineng. Maupo ka na muna at ako na dyan sa paghahalo. Namumula na yung mukha mo oh. Baka tumaas na naman yung presyon mo. Okay lang ako, Manang Loring. Gusto ko na ako mismo yung tatapos nito. Alam mo naman si Johnny, maarte yun sa lasa eh. Gusto niya kasi yung sakto lang yung asim ng sinigang. Anniversary namin ngayon, Manang. Baka sakaling maging masaya kami ngayong gabi. Ay nako ineng, ewan ko rin ba dyan sa asawa mo? Ang swerte-swerte na nga niya sa'yo. Ikaw ang nagluluto. Ikaw pa nagpaplansya ng damit niya kahit na may katulong naman. Na hindi ka nga nagpapabili ng mga alahas. Alam mo, kung ibang babae yan, sigurado na nilustay na ang pera niya. Ganun ho talaga. Mahal ko eh. At saka, nangako ako sa kanya sa altar, di ba? For richer, for poorer, and sickness and in health, and in fatness. Tumawa na mahina si Marites, pero may halong lungkot sa mga tawa niya. Tinikman niya ang sabaw. Perfect yun. Inayos niya ang mesa at naglagay siya ng kandila at saka nagsuot siya ng best dress niya. Isang itim na dress na medyo stretchy para magkasya. Naglagay din siya ng kaunting lipstick. Dumaan ang alas 8, alas 9 at alas 11. Lumamig na ang sabaw ng sinigang at tunaw na rin ang kandila. Nakatulog si Marites sa upuan sa dining area. Hinihintay ang pagbukas ng pinto. Hating gabi na. Nagising si Marites sa kalembang ng susi at pagbukas ng pinto. Agad naman siyang napaupo ng tuwid. Tumingin siya sa wall clock. Alas 2 na pala ng madaling araw. Pumasok si Johnny. Gwapo pa rin ito sa kanyang mamahaling suit pero gusot na ang polo. Amoy alak siya at may ibang amoy. Amoy ng matapang na pabango ng isang babae. Vanilla at musk. Hindi iyon ang pabango ni Marites. Ang pabango ni Marites ay amoy ng bawang at safeguard na sabon. Masigla namang binati ni Marites ang kanyang asawa na kadarating lang. Oh, Johnny Han, nandiyan ka na pala. Happy anniversary. Ito nagluto ako ng sinigang. Sandali iinitin ko lang. Sandali lang to. Akmang pupunta si Marites sa kusina na magsalita naman si Johnny ng malamig. Malamig ang tinig nito at walang halong emosyon. Huwag na. Kumain na ako at saka, Marites, pwede ba? Alas 2 na. Amoy maasim na yung buong bahay. Sinisikmura ako sa amoy pa lang. Natigilan si Marites at humarap siya sa kanyang asawa. Han, pero anniversary natin ngayon, di ba? Naghihintay kasi ako sa iyo eh. Sige na kahit tikman mo lang. Pagod ako galing trabaho. Ang daming meetings at ang daming problema dun sa kumpanya. Wala akong panahon dyan sa drama mo at sa sinigang mo. Sige na, matutulog na ako. Lumapit si Marites at niyakap niya si Johnny mula sa likod. Kahit alam niyang amoy alak ito, gusto pa rin niya maramdaman ang init ng kanyang asawa. Han, miss na kasi kita eh.
Ilang buwan na tayong hindi nagtatabi. Baka naman pwede tayo na mag-celebrate kahit sa kwarto na lang. Tinabig naman ni Johnny ang kamay ni Marites. Humarap ito at sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan siya nito sa mga mata. Pero hindi pagmamahal ang nakita ni Marites, kundi pandidiri. Ano ba? Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin, Marites. Ano? Sa tingin mo gaganahan ako? Ang bigat-bigat mo. At kapag yumayakap ka, para akong nasasakal. Ang baho at ang lagkit mo tingnan. Parang sinaksak ng kutsilyo ang dibdib ni Marites. Johnny, ano ba? Asawa mo ko, di ba? Di ba sabi mo noon, mamahalin mo pa rin ako kahit na ano pa ako? Oo, noon yun, nung tao ka pa tingnan. Pero tingnan mo ang itsura mo ngayon. Para ka ng balyena na naligaw sa bahay ko. Matutulog na ako sa guest room. At pwede ba, huwag mo ko istorbohin. Umakyat si Johnny, samantala naiwan naman si Marites sa gitna ng dining area. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak na parang ulan. Tiningnan niya ang sinigang. Kinuha niya ang mangkok at ibinuhos ang laman sa basurahan. Pinagmamasdan lamang siya ni Manang Loring na nasa gilid, nakasilip at umiiyak din dahil sa habag na nararamdaman para dito. Ay nako, Diyos ko, Eneng. Okay lang ako, Manang. Pagod lang ho siya. Pagod lang ho ang asawa ko. Pero alam ni Marites sa puso niya na hindi lang ito pagod. Meron na tong iba at kailangan niya na malaman ang katotohanan. Kinabukasan, nagdesisyon si Marites na supresahin si Johnny sa opisina. Nagdala siya ng pananghalian. Siniguro niyang naligo siya ng maayos, nag-makeup at nagsuot ng damit na medyo maluwag para hindi halata ang mga bilbil niya. Pagpasok niya sa building ng Loangco Tech, pinagtitinginan siya ng mga empleyado. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa mga bulungan. Ay, siya ba yung asawa ni Sir Johnny? Hala, ang taba naman pala. Sayang si Sir Johnny, no? Gwapo pa naman. Ang lahat ng yon ay rinig na rinig ni Marites. Yumuko na lang siya at nagtuloy-tuloy sa elevator. Sanay na siya. Sanay na siyang maging katatawanan. Pagdating sa executive floor, wala sa desk ang secretary ni Johnny na si Jessica. Tahimik lamang ang hallway. Naglakad si Marites patungo sa pinto ng opisina ni Johnny. Salamin ito na may blinds pero hindi nakasara na maayos ang mga blinds. May maliit na siwang doon at dahan-dahang lumapit at sumilip naman si Marites. At doon nagsimulang gumuho ang kanyang mundo. Nakaupo si Johnny sa kanyang office chair at sa kandungan niya nakaupo naman si Jessica, ang maganda at sexy na sekretary nito. Naka-pencil skirt na maikli si Jessica at hapit na hapit ang blouse. Naghahalikan sila at tumatawa si Johnny. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig. Babe, kailan mo ba sasabihin sa kanya? Sabi mo, anniversary niyo kagabi. Hindi ka ba na-guilty? Ako? Ang magigilty? At bakit naman ako magigilty? Hindi naman na siya babae sa paningin ko. Para siyang isang nanay na, alam mo yun, yung lagi nagbubunga nga at nagpapakain. Ikaw ang kailangan ko and you fit perfectly in my arms. Samantalang siya, hindi ko na nga mayakap ng buo eh. Tumawa naman si Jessica ng malakas. Ay naku, grabe ka naman babe. Pero kung sabagay, nakita ko siya ng Christmas party eh. Para siyang refrigerator na sinuotan ng dress. Nagtawanan silang dalawa. Nabitawan ni Marites ang paper bag na may dalang pagkain. Napatingin si Johnny at Jessica sa pinto at nakita nila si Marites. Shit! Agad na binuksan ni Johnny ang pinto. Hindi siya mukhang nagsisisi. Mukha siyang naiinis na nahuli siya. Tumayo naman si Jessica at inayos ang palda at tinaasan ng kilay si Marites. Wala itong takot. Nanginginig naman si Marites habang lumuluha. Refrigerator? Gano'n na lang ba talaga ako sa'yo, Johnny? Ha? Matapos kita pagsilbihan ng 10 taon?
muna na para sa kumpanyan to. Galing sa mana ng mga magulang ko. Eto na naman tayo eh. Ayan ka na naman, sige. Isusumbat mo na naman yung pera. Marites, binayaran na kita at doble pa. Ang kumpanyang ito ay lumago dahil sa galing ko at hindi yan dahil sa pera mo. Pero ako yung naniwala sa'yo nung walang-wala ka, di ba? Ako yung nagpupuyat kasama mo nung nagsisimula ka pa lang. Tapos ipagpapalit mo ako dyan, ha? Dyan sa sekretarya mo na puro retoke. Aba, hoy, excuse me At least ako, inaalagaan ko ang sarili ko. Eh ikaw, tingnan mo nga, pinababayaan mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba may gaganahan sa'yo? Kasalanan mo rin naman kung bakit naghanap ng iba si Johnny. Kung naging wife material ka pa ng sana, hindi ka niya sana lolokohin. Dahil sa sinabing yun ni Jessica, ay akmang sasampalin na sana siya ni Marites. Pero mabilis na hinawakan ni Johnny ang kanyang kamay. Huwag mo sasaktan si Jessica. Mas may halaga siya sa kumpanyan to kaysa sa'yo. Itinulak ni Johnny si Marites at napaupo ito sa sahig. Ang paper bag na dala niya ay natapon. Ang niluto niyang adobo ay kumalat sa carpet. Umuwi ka na, Marites. Ha? Umuwi ka na at mag-usap tayo sa bahay. Kakausapin ko na si Atty. Cruz para sa annulment. Ayoko na. Pagod na ako na magpanggap na mahal kita. Ano? Hindi, wag, Johnny. Johnny naman, wag. Maawa ka. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa security. Alam mo, nakakahiya ka. Ang dumi-dumi mo tingnan dyan sa misahig. Agad naman na tumayo si Jessica at humakbang palampas sa nakalugmok na si Marites. Bye, tita. Better luck in the next life, huh? Isinara ni Johnny ang pinto sa mukha ni Marites. Umuwi si Marites na parang patay na naglalakad. Wala siyang maramdaman at namamanhid na siya. Pagdating sa bahay, nandoon si Johnny. Mabilis itong naihanda ang maleta ni Marites sa may pinto. Ayan, inimpake na ni Manang Loring ang gamit mo. Yung mga damit mo lang. Yung mga alahas, sa akin yun. Yung kotse, sa kumpanya nakapangalan yun. Anong ibig mo sabihin, ha? Pinapalayas mo ko? Dito mismo sa bahay na pinatayo natin? Bahay ko to, Marites. Sa akin nakapangalan ng titulo. Huwag mo sanang kalimutan yan. You trusted me enough to put everything in my name kasi busy ka sa kusina. Napangiti si Marites na mapait. Sobra niyang tanga. Wala akong pupuntahan, Johnny. Wala na akong pamilya at alam mong patay na sina mama at papa. May kondo ako sa Makati. Luma man yun pero pwede na yun sa'yo. Doon ka na muna pansamantala habang pinoproseso ko ang annulment natin. Bibigyan kita ng monthly allowance. Sapat na yung pangkain mo. Total, mukhang kailangan mo naman na magbukas na ng kain. Tiningnan ni Marites ang asawa niya. Tuluyan nang nawala ang lalaking minahal niya. Ang kaharap niya ay isa na lamang demonyo. Lumapit si Marites sa maleta at hinawakan niya ito. Tumingin siya sa kanyang asawa. Isang tanong lang, Johnny. Minahal mo ba talaga ako? O minahal mo lang ang pera ko at ang serbisyo ko? Anong una, aminin ko. Minahal kita. Siguro nung sexy ka pa at saka nung presentable ka pa. Pero, alam mo, ano naging ganyan ka? Pandidiri na lang, Marites. Pandidiri na may konting awa. Tumango naman si Marites matapos marinig ang sinabing yon ni Johnny. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa katotohanan. Humarap siya kay Manang Loring na umiiyak sa gilid. Manang, maraming salamat sa lahat ha. Mag-iingat ka dito at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ineng, sasama ako sa'yo. Hindi ka aalis. May kontrata ka, Loring. At kapag umalis ka, idedemanda kita. Huwag naman ha. Dito ka na muna. Mag-ipon ka ng lakas at babalikan kita. Naglakad si Marites palabas ng mansyon. Hila-hila ang isang maleta na naglalaman ng kanyang mga mumurahing damit. Mula sa labas, tumingin siya sa bintana ng kwarto nila. Nakita niya ang anino ni Johnny at ni Jessica. Sa sandaling yon, ipinangako niya na mawawala na si Marites Mosa, ang martir na asawa.
Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang kanyang mga bilbil at ang kanyang refrigerator body. Pandidiri pala. Sige, sige lang Johnny. Tandaan mo sana ang gabing to dahil ito na ang huling beses na makikita mo ang matabang Marites. Tandaan mo na sa susunod na magkita tayo. Luluhod ka sa harapan ko at sisiguraduhin ko na ako naman ang mandidiri sa'yo. Dumating ang taxi at sumakay si Marites. Saan ho tayo, ma'am? Sa malayo, sa lugar kung saan ako magsisimula muli. At habang papalayo ang taxi, iniwan ni Marites ang 3 taon ng kanyang buhay. Handa na siyang magsimula ng isang bagong kwento. 1 linggo na ang nakalipas mula ng palayasin si Marites. Ang kondo na ibinigay ni Johnny sa Makati ay nasa lumang building. Amoy alikabok ang carpet, mahina ang tubig sa gripo at may ipis na gumagapang tuwing gabi. Malayo ito sa mansyon na nakasanayan niya, pero ito na ang kanyang bagong realidad. Nakaupo si Marites sa sahig at kumakain ng instant noodles. Wala pa siyang gamit sa kusina at biglang tumunog ang doorbell. Marites, Diyos ko, dito ka talaga pinatira ni Johnny. Pwede naman nating labanan ito sa korte. May karapatan ka sa mansyon. Huwag na lang ho, pagod na po ko attorney. Kung lalabanan ko siya ngayon, mauubos lang ang oras at pera ko sa abogado. Gusto ko na matapos ang koneksyon namin. Inilapag ni Attorney Cruz sa makapal na dokumento sa maliit na lamesa. Ito na ang annulment papers at ang settlement offer niya. Marites, barya lang ito kumpara sa yaman ng Luangco Tech. 2 million pesos lang ang cash na ibibigay niya plus ang condo unit. Yun lang. Tinanggalan ka na niya ng share sa kumpanya. Napangisi na lamang si Marites. 2 million. Yun lang ang halaga ng 3 taong serbisyo niya at pambababoy sa kanya. Pipirmahan ko ito, attorney, pero may hihilingin lang ho sana ako ng isa pang bagay. Ano yun? Kotse? Alahas? Hindi. Gusto kong ibigay niya sa akin ng Omega Logistics. Natigilan naman si Attorney Cruz. Ang Omega? Naku Marites, lugi ang kumpanyang yun. Bodega na lang yun ng mga sirang equipment ng Luangco Tech at baon sa utang yun. Bakit mo na magugustuhin ng basurang kumpanya? Dahil sanay naman ako sa basura, di ba? Sabi nga ng asawa ko, ibinigay niya sa akin ang ownership ng Omega Logistic at pipirman ko ang annulment ngayon din. Walang habol. Sigurado ka ba? Johnny will think that you're stupid taking that liability. Tumingin si Marites sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang mugtong mga mata. Hayaan mo siya, attorney. Naisipin na stupido ako. Yun naman ang kahinaan niya dahil lagi niya akong ina-underestimate. Pinirma ni Marites sa mga papel. Mabilis ito at walang pag-aalinlangan. Nang umalis si Attorney Cruz, tumayo si Marites mula sa salamin. Hinubad niya ang kanyang duster. Tiningnan niya ang kanyang katawan, ang mga stretch marks, ang mga bilbil at ang braso na kasing laki ng hita ng iba. Paalam taba, tandaan mo, huling araw mo na ngayon. Bulong ni Marites sa kanyang sarili. Dahil tipid ang budget, nag-enroll si Marites sa isang bakal gym sa kanto. Walang aircon at puno ng mga lalaking nagbubuhat na amoy pawis. Suot ni Marites ang isang oversized na t-shirt at leggings na halos mapunit na. Nagsimula siya sa treadmill at 5 minuto pa lang ay grabe na ang hingal niya. Doon din ay pinagtatawanan siya ng ibang mga nag-workout. May mga nagbubulungan at may tumatawa. Pare, tingnan mo, lumilindol yata. Uy, seryoso ba yan? Baka masira yung treadmill. Narinig ni Marites ang lahat. Gusto niyang umiyak at gusto niyang bumaba at kumain na lang ng cake pero naalala niya ang mukha ni Jessica. At ang sinabi nito na isa siyang refrigerator na sinuotan ng dress. Tinuloy niya ang takbo at binilisan niya ngunit nadapa lamang siya sa treadmill. Tumalsik siya sa likod kaya lalong nagtawanan ang mga tao na nasa gym. Sabi ko sa inyo eh. Hiyang-hiya si Marites. Pilit siyang tumatayo pero masakit ang tuhod niya. Bigla namang may naglahad ng kamay sa harapan niya. Isang lalaking nakaitim na sando. Matipuno, may tattoo sa braso at ang mukha nito ay strikto pero hindi naman nandidiri. Halika, tumayo ka.
Okay lang. Kaya ko naman. Sabi ko tumayo ka. Huwag mo na hayaan, natatawanan ka nila. Hinawakan ni Marco ang braso ni Marites at itinayo siya na mabilis. Humarap naman si Marco sa mga tumatawa. Hoy kayo, ano nakakatawa ha? Kayo ba, ipinanganak ba kayo na may mga abs? Di ba nung nagsimula kayo dito, mga lampayatot din kayo? Respeto naman sa tao na nag-e-effort para magbago. Natahimik ang mga tambay sa gym dahil sa takot nila kay Marco. Humarap naman si Marco kay Marites. Okay ka lang ba? Oo. Maraming salamat. Mali ang takbo mo. Masisira ang tuhod mo dahil dyan sa bigat mo. Huwag na huwag kang tatakbo. Mag-walking ka muna. Incline 12 at saka ang speed ay 3. Sino ka ba? Instructor ka ba dito? Hindi, member lang din pero ayoko na nakakita ng taong mali ang ginagawa. Sayang ang effort. By the way, ako nga pala si Marco. Marites. Tess na lang for short. Okay, Tess. Kung seryoso ka talaga, kailangan mo ng disiplina. Hindi yan nadadaan sa iyak. Hindi ka ba nagpapapayat para sa lalaki? Napatingin naman ang matalim si Tess kay Marco. Para sa sarili ko at para ipamukha sa lalaking yun na binaliwala ko. Napangiti naman si Marco, isang ngiti na may halong respeto. Ayos, good answer. Revenge? Sige, tutulungan kita pero babalaan kita. Impyerno ang ipaparanas ko sa'yo. Nagsimula ang Oplan balik-alindog ni Marites at hindi nga nagbiro si Marco. Totoo, impyerno nga. Isang buwan nang nagdaan sa kondo ni Marites, ininspeksyon ni Marco ang refrigerator nito. Hoy, tapon mo to. Tapon. Ito pa, tapon mo to. Itinapon ni Marco ang tsokolate, instant noodles, white rice at saka peanut butter. Huy, ano ba Marco? Teka lang, sayang naman yan. Ang mamahal kaya ng mga bili ko dyan. Ay no, Tess. Mas malang gamot sa high blood at diabetes. Simula ngayon, chicken breast, broccoli at brown rice. At higit sa lahat, dapat nakatubig ka lang palagi. Tandaan mo, walang cheat day. Ano Marco? Seryoso ka ba? Papatayin mo ba ako? Pinapatay mo na ang sarili mo sa kakakain mo at katakawan. Alam mo, ang ginagawa ko, tinutulungan lang kita na pabain ang buhay mo. 3 buwan ang nagdaan. Sa park nila naisipang magbalik-alindog. Nagja-jogging silang dalawa. Umiiyak na si Marites at napaupo siya sa damuhan. Ayoko na. Ang sakit na ng buong katawan ko. Hindi ko na yata kaya to, Marco. Ano, naalala mo ba yung sekretarya ng asawa mo? Yung sinabi niya sexy? Sa tingin mo ba, huminto siya nung napagod siya? Kaya alam mo, Tess, tumayo ka dyan. Unless gusto mo na maging refrigerator na lang habang buhay. Tumayo si Marites at galit na galit kay Marco pero tumakbo ulit siya. Ang galit ay naging enerhiya. 6 na buwan nang nagdaan. Sa isang coffee shop, nag-aaral si Marites. Dala niya ang mga libro tungkol sa supply chain management at logistics. Dumating dun si Marco. Hindi siya naka-gym clothes. Naka-business suit siya at mukha siyang CEO. Doon naman nabigla si Marites. Marco? Teka, bakit naman ganyan yung suot mo? Di ba gym rat ka? Alam mo, Tess, business consultant ako at ang pag-gym ay hobby ko lang. So, matanong ko lang, kamusta na nga pala ang Omega Logistics? Nabasa ko ang financial report na pinadala mo. Ayun, lugi pa rin. Ang daming utang ni Johnny na iniwan sa kumpanya. Hindi ko alam kung paano yun babayaran. Alam mo, simple lang. Rebranding. Johnny uses Omega as a dumping ground, but Omega holds the license for international shipping routes. Gold mine yan, Tess. Hindi lang alam ni Johnny kasi busy siya sa tech side. Gamitin mo yung license na yan para mag-offer ng premium shipping sa mga competitors ni Johnny. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Grabe, ang talino mo talaga. Wala akong pambayad sa consultation fee Okay lang. Masaya naman ako na tinutulungan ka, Tess. Marco, bakit mo ba ako tinutulungan? Tinitigan ng binata si Marites. Pumayat na ito at nakikita na ang hubog ng panga. At idagdag mo pa ang kuminis ng mga balat nito.
Alam mo, consider it as an investment. Naniniwala ako sa potential ng kumpanya at sa CEO nito. Isang taon na sa wakasan lumipas. Sa gym, nakatayo si Marites sa harapan ng salamin. Nakasuot siya ng sports bra at leggings. Wala na ang bilbil at may abs pa. Ang braso niya ay tone at ang balat niya ay naguglow dahil sa healthy diet at detox. Mula sa size 40, ngayon ay size 26 na lamang siya. Lumapit si Marco sa likuran niya. Uy, wow, sino kaya tong chicks na to? Tumawa at nag-posing naman ng dalaga. Kilala mo to, siya yung babaeng nadapa sa treadmill, isang taon na yung nakararaan. Ayos, wow. Ang layo na narating mo, Tess, ah. Handa ka na. Handa saan? Sa bikini contest? Hindi, handa ka na harapin siya. Malaki ang ginanda ni Marites at kasabay ng pag-alindog niya, makalipas ang 1 taon, ang dating bodega ng Omega Logistics ay isa ng modernong opisina sa BGC. Pinalitan na ni Marites ang pangalan nito. Ito na ay Phoenix Logistics Solution. Nakaupo si Marites sa kanyang glass office, suot niya ang isang pulang suit at ang buhok niya ay bob cut, sharp at elegante. Pumasok ang kanyang sekretary na matino at hindi isang kabit. Ma'am Tess, confirm na po. Pasok tayo sa bidding para sa GovTech project. Kalaban natin ang Luwangko Tech sa logistic contract. Napangisi naman si Marites. Luwangko Tech? Sila Johnny? Opo ma'am, actually, tumawag po ang opisina ni Mr. Luwangko. Gusto daw nila makipag-meeting sa CEO ng Phoenix. Hindi po nila alam na kayo yun. Akala nila foreign investor ang may-ari. Okay, good. Set the meeting pero hindi sa opisina nila. Gusto ko sa Grand Hotel, sa restaurant kung saan kami nag-anniversary noon. I want the exact table. Okay ma'am, masusunod ho. Pumasok naman si Marco na nakasuit din. Siya na ngayon ang COO o Chief Operating Officer ng Phoenix. Ano, Marites? Handa ka na ba? Makikita mo na siya ulit. Ready ako, Marco. Ito ang araw na hinintay ko ng 2 taon. Okay, tandaan mo lang, business lang ha. Huwag na huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Lumapit si Marites kay Marco at inayos niyang kurbata nito. Don't worry, ubos ng emosyon ko para sa kanya. Ang natitira na lang ay negosyo. Nagkatinginan sila. May namumuong tensyon sa pagitan nila. Sa loob ng 2 taon ay naging magkaibigan, magkasangga at halos magkaibigan na sila. Pero alam ni Marco na kailangan muna nilang tapusin ni Marites ang laban sa nakaraan bago niya buksan muli ang puso ng dalaga. Sandali, isasama ako sa'yo bilang bodyguard at COO. I wouldn't have it any other way. Bago ang meeting kinabukasan, nakatanggap ng text si Marites. Hindi niya pinalitan ang number niya. Umaasang darating ang araw na ito. Nakatanggap siya ng text galing sa dating asawa. Ito ang tinext ni Johnny sa kanya. Marites, kumusta? Balita ko nagtataas ka ng singil sa alimony. Pwede ba tigilan mo ng pagiging gahaman? Ipapadala ko na lang sa abogado ko kaya huwag kang tatawag. Mali ang akala ni Johnny. Hindi si Marites ang nagpapataas ng alimony. Ang abogado ni Johnny ang nagnanakaw sa kanya pero hindi na ito itinama ni Marites. Nagreply naman si Marites dito. See you around, Mr. CEO. Baka magulat ka sa liit ng mundo. Sa kabilang banda naman sa mansyon ni Johnny, napakunot ito ng noo nang mabasa ang text ng dating asawa. Anong pinagsasasabi ng baboy na to? See you around? Baka nasa labas siya ng gate na naman at namamalimos. Ay naku babe, hayaan mo na nga yan. Baka nagpapapansin lang. Alam mo, excited na ako sa meeting bukas sa Phoenix Logistics. Sabi nila gwapo daw ang COO nila. Baka maklose natin ang deal. Ako nang bahala. Bibili natin ang Phoenix kung kailangan. Kailangan natin ng shipping routes nila dahil pabagsak na ang delivery system natin. Hindi alam ni Johnny. Ang Phoenix na bibilin sana niya ay ang dating kumpanyang pinabayaan niya lamang. 12:00 ng tanghali, 1 oras bago ang meeting. Nakatayo si Marites sa harap ng isang full-length mirror sa kanyang opisina. Suot niya ang isang custom-made white jumpsuit na may deep V neckline.
pinarisan ng crimson red blazer na nakapatong na lang sa kanyang balikat. Ang kanyang sapatos ay Christian Louboutin na kulay pula, ang kulay ng gera at ang kulay ng phoenix. Ang dating marites na lagi nakaduster at amoy bawang ay wala na. Ang nakaharap sa salamin ngayon ay isang babaeng amoy Chanel No. 5 at bagong pera. Pumasok si Marco na naka-navy blue suit at matikas ang tindig nito at sobrang gwapo. Huminto muna ito sa pinto at saka nagsalita. Wow, you look so deadly. Good, that's the plan. Gusto ko mamatay sila sa inggit bago ko sila patayin sa negosyo. Okay, ready ka na ba? Tandaan mo, Tess, Johnny is manipulative. Maaaring niyang gamitin ang past ninyo para guluhin ang isip mo. At dun, huwag na huwag ka dapat na magpadala. Huwag ka mag-ilala, Marco. 2 taon ako nag-practice sa harapan niyang salamin. Kabisado ko nang sasabihin ko. At saka, nandyan ka naman, di ba? Hinawakan ng dalaga ang braso ni Marco at gumiti ang binata. Tsaka hinawakan naman ang kamay ni Marites. I always got your back. Ano, tara na. Baka malate pa tayo sa sarili nating show. Sumakay sila sa elevator pababa. Ang bawat hakbang ni Marites ay mabigat, puno ng kumpiyansa. Ito ang araw ng paniningil. Sa restaurant ng hotel, nakaupo na sina Johnny at Jessica. Ang luwang kotek ay hindi na kasing lakas ng dati dahil na rin sa mismanagement ni Johnny at sa paggastos ni Jessica sa luho. Baon na sa utang ang kumpanya. Kailangan nila ng partnership na ito sa Phoenix Logistics para makuha ang shipping discount at maisalba ang profit margin nila. Pero hindi halata sa kilos nila ang paghihirap. Mayabang pa rin si Johnny at maarte pa rin si Jessica. Ay babe, bakit dito pa tayo makikipag-meeting? Ang luma na ng hotel na to. Sana sa BGC na lang at saka sino ba yung CEO ng Phoenix na yan? Ay naku, napakatagal naman. Masyadong pa-VIP. Hayaan mo na, sabi nila ay foreign investor daw. Baka Amerikano o European. Kailangan nating makuha ang loob niya. Jessica, ipakita mo yung cleavage mo. Baka sakaling madala sa charm mo. Oo naman, alam ko na yan. Ako pa ba? Wala naman lalaki makakatanggi sa akin. Di katulad ng ex mo. Lahat malaki. Ay nako, huwag mo naman banggitin yun. Nawawalan ako ng gana kumain. Siguro, nasa probinsya na yun at nagtitinda na doon ng banana Q. Or ang pinakamasaklap, baka patay na dahil sa high blood. Tumawa silang pareho nang biglang lumapit sa kanila ang isang waiter. Sir ma'am, dumating na po ang representative ng Phoenix Logistics. Oh my God, finally. Sige na, papasukin mo na. Tumayo naman agad si Johnny at Jessica at inayos nila ang kanilang damit at inihanda ang isang peking ngiti. Bumukas ang double doors ng restaurant. Unang pumasok si Marco. Agaw atensyon agad ang tangkad at tikas nito. Napabulong si Jessica kay Johnny. Shit babe, ang gwapo nung guy. Siya bang CEO? Mukhang bodyguard. O baka naman COO yan. Sumunod na pumasok naman ng isang babae. Naka-shades ito kahit nasa loob ng restaurant. Ang buhok ay bobcat. Ang balat ay makinis at maputi at ang katawan ay kurbadong-kurbado sa ilalim ng white jumpsuit. Naglakad ang babae palapit sa mesa nila. Ang tunog ng kanyang takong ay parang countdown ng bomba. Huminto siya sa harapan ni Johnny. Natulala ang lalaki sa ganda ng babae at nag-beautiful eyes pa. Good afternoon and welcome. I am Johnny Luangco. Tumaas naman ang kilay ni Jessica sa selos. Hi, are you the CEO? Dahan-dahan naman tinanggal ng babae ang kanyang shades. Ibinunyag niya ang kanyang mga mata. Mga matang kilalang-kilala ni Johnny pero sa pagkakataong ito, wala ng luha at hindi na nagmamakaawa. Ngumiti ang babae. Hello Johnny. Jessica nga pala. Na-miss niyo ba ako? Nabalot ng katahimikan ng buong resto. Tanging tunog lamang ng mga jazz na music sa background ang maririnig. Bumagsak ang panga ni Johnny at nabitawan ni Jessica ang hawak na menu. Marites, imposible to. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Johnny. Tinitigan niya ang babaeng kaharap niya. Ang ilong at ang mata ay kay Marites din.
Pero ang katawan, ang aura at ang suot, hindi ito ang Marites na kanilang kilala. Ikaw si Marites, si Tess. Tumawa naman ng mahina si Marites at umupo sa silya na hinila ni Marco. Please, Johnny. Miss Mosa ang itawag mo sa akin. Professional meeting to at hindi reunion. Umupo rin si Marco sa tabi ni Marites. Sandali lang. Paano? Nagparitoke ka ba? Nagpalipo? Saan mo kinuha ang pera ha? Ninakaw mo ba yan sa alimony ni Johnny? Hey, watch your mouth, miss. Kausap mo CEO ng Phoenix Logistics. Kaya magpakita ka ng paggalang. Nanginig naman si Johnny sa kanyang narinig. Ano? CEO? Ibig sabihin, ikaw may-ari ng Phoenix? Yung kumpanyang bumibili ng shipping line sa Asia? Oo, Johnny. Ang dating Omega Logistics na tinawag mong basura noon, pinalitan ko lang ng pangalan, ni-renovate at inayos. Parang yung ginawa ko sa sarili ko, from trash to treasure. Tiningnan ni Marites si Johnny mula ulo hanggang paa. Pero ikaw, alam mo, mukhang stress na stress ka. Ang lalim ng mga mata mo at amoy alak ka pa rin kahit tanghali. Ay nako, that's bad for business. Namula si Johnny sa hiya. Siya ang dating nandidiri kay Marites at ngayon si Marites na ang nanghusga sa kanya. Ang yabang mo naman, porkit pumayat ka lang. Johnny, tara na. Huwag na tayo makapag-deal sa babaeng to. Okay, sige. Go ahead. Hindi ko naman kayo pipilitin eh. Pero tandaan nyo, Phoenix Logistic lang ang may kakayahang mag-ship ng products nyo sa Europe bago mag-deadline next month. So, sa madaling sabi, kapag hindi kayo nakipag-deal sa akin ngayon, magbabayad kayo ng penalty sa kliyente ninyo ng milyon-milyon. Kaya ba naluwang ko tech yun? Narinig ko lang kasi Baon na daw kasi kayo sa utang. Natigilan si Johnny. Alam niyang tama si Marites at corner na siya. Maupo ka, Jessica. Pero babe, ang sabi ko, maupo ka. Umupo naman si Jessica ng padabog. Humarap ang lalaki kay Marites at pilit nang umingiti. Tess, Miss Mosa, I am impressed. O sobra. Alam mo, hindi ko akalain na may ganito ka palang, alam mo na, you look so stunning. Save the flattery, Johnny. Hindi na ako yung asawa mo uhaw sa attention mo. So, let's continue and talk about business. Inilabas ni Marco ang kontrata. Ito yung proposal namin. We will handle your logistic for a fixed rate. Pero may kondisyon kami. Binasa ni Johnny ang kontrata at nanlaki ang mga mata niya. Teka, ang taas naman ng rate na to. Mas mahal pa to kaysa sa ibang career. At ano to? Exclusive rights? Oo, gusto ko, sa akin lang kayo kukuha ng service at gusto ko ng 20% share sa Luangco Tech bilang collateral kapag hindi kayo nakabayad on time. Huh? 20%? Ano? Ninanakawan mo kami? Take it or leave it. Alam ko desperado kayo. Alam kong tinanggihan na kayo ng ibang logistic company dahil sa bad credit record nyo. Ako na lang ang sumusugal sa inyo. Sandali lang naman, Tess. Parang grabe naman to. Di ba mag-asawa tayo dati? May pinagsamahan naman tayo. Wala man naman discount. For old time's sake naman yung sinigang. Di ba, minahal mo ko? Sinubukan ni Johnny na hawakan ng kamay ni Marites sa ibabaw ng mesa. Mabilis na iniwas ni Marites ang kamay niya. Tiningnan niya si Johnny na parang isang ipis. Sinigang, Johnny? Yung huling sinigang na niluto ko na tinawag mong acid? Yung huling yakap ko sa'yo na sabi mo'y nakakasakal? Kaya huwag mong gagamitin ang nakaraan para makakuha ng discount. Dahil kung sisingilin kita sa lahat ng sakit na idinulot mo, kulang pa ang kumpanya mo na pambayad. Natahimik si Johnny at wala siyang masabi. Pirmahan mo o aalis kami? Marami pa akong meetings, unlike both of you. Busy akong tao. Kinuha ni Johnny ang ballpen gamit ang nanginginig ng kamay. Wala siyang choice. Kung hindi siya pipirma, may babagsak ang kumpanya. Kung pipirma siya, hawak siya ni Marites sa liig. Ilang segundo lang ay pinirmahan niya ang kasunduan. Agad namang kinuha ni Tess ang kontrata at saka tumayo. It's a pleasure doing business with you, Mr. Luangco. See you around. Tumayo si Marites at naglakad palayo. Sumunod si Marco. Naiwan si Johnny at Jessica sa mesa. Talo at
pahiya sa mga sarili nila. Babe, bakit ka naman pumayag? Hinayaan mo siya na apihin lang tayo. Nakita mo ba siya? Ang ganda niya. Grabe, ang ganda-ganda na ni Marites. Walang kaabog-abog ay bigla namang sinampal ni Jessica si Johnny. Gago ka ba? Nandito ako. Ako yung girlfriend mo. Hindi pinansin ni Johnny si Jessica. Ang nasa isip niya yung bagong Marites. Ang babaeng tinapon niya na ngayon ay mas mahalaga pa kaysa sa isang ginto. Pagbalik sa opisina, nagsisisigaw si Marites sa tuwa pagkasarado ng pintuan. Grabe, nakita mo ba yung mukha niya? Para siyang nakakita ng multo. Nagyakapan sila ni Marco ng mahigpit. Tumalon-talon pa si Marites habang yakap si Marco. Ay, grabe Marco, napakasarap sa pakiramdam. Yung makita siyang walang magawa. Yung makita siyang nanliliit sa harapan ko. Biglang natigilan si Marites. Narealize niya na sobrang lapit na mukha niya kay Marco. Nakayakap pa rin ang braso niya sa leeg ng binata. Ang mga kamay ni Marco ay nasa bewang niya. Tumahimik sila at patuloy na nagkatitigan. Ang saya ay napalitan ng ibang emosyon. May init at kuryente. You are amazing out there, Tess. I never seen anyone dominate a room like that. Dahil yun sa'yo, alam mo kung hindi mo ako tinulungan, baka nagmumukmuk pa rin ako dun sa kondo. Hindi, alam mo, nasa iyo ang tapang, Tess. Ako lang yung tagatulak, pero ikaw mismo ang apoy. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang mukha niya. Kinakabahan si Marites. Gusto niya pero natatakot siya. Kaya umatras na lamang siya ng konti. Marco, sandali. Bumitaw naman si Marco at inayos ang coat niya. Pasensya ka na. Nadala lang ako. Tara, let's celebrate. Mag-order ako ng pagkain. Healthy food, syempre. Sige, gutom na ako. Umupo si Marites sa sopa habang umu-order si Marco sa telepono. Hinawakan ni Marites ang dibdib niya. Sobrang tindi ng bilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit ganito? Nakuha ko ng gusto ko kay Johnny pero bakit parang may kulang pa? Bakit parang si Marco na lang ang laman ng isip ko? Bulong ni Marites sa kanyang sarili. Tumunog naman ang cellphone nito at nakatanggap ng text mula kay Johnny. Tess, pwede ba tayo mag-usap? Privately, without your lawyers or bodyguard. Pakiusap, I miss you. Napangisi naman si Marites. I miss you? Yan yung linyahan ng mga talunan. Nag-reply naman si Marites dito. Sorry, you need to book an appointment with my secretary at fully book ako for the next 10 years for garbage like you. Binura niya ang number ni Johnny. Tumingin siya kay Marco at tumatawa habang kausap ang delivery guy. Marco? Oh, yes, boss. Maraming salamat. Ngumiti si Marco, yung ngiting tumutunaw ng puso. Wala yun. Simula pa lang to, Tess. Lalamunin natin ang luwang kotek. Handa ka na ba sa part 2 ng ating plano? Okay, bring it on. 6 na buwan matapos pirmahan ang kontrata sa pagitan ng Luangcotec at Phoenix Logistics, ang opisina ng Luangcotec ay magulo. Buhos ng mga empleyado. Ang iba ay nag-resign dahil delay ang sweldo. Ang iba ay tinanggal para naman makatipid. Sa opisina ni Johnny, nag-aaway sila ni Jessica. Rinig sa buong hallway ang sigawan nila. Hinagis ng babae ang credit card sa mesa. Decline na naman, Johnny. Ano ba? Napahiya ako sa mall kanina. Bumibili lang ako ng bagong bag. Ang sabi ng cashier, insufficient funds. Bakit naman ganito, Johnny? You promised me a lavish life. Puro aluho. Hindi mo ba nakikita yung sitwasyon natin? Lugi na tayo, Jessica. Ang Phoenix Logistics, sobrang higpit nila maningil. Bawat delay sa payment natin, may interest agad na 10%. Kinakain nila yung profit natin. Kasalanan mo yan. Ikaw yung pumirma sa kontrata. Sabi mo, kaya mo siyang utuin. Oh, ano ngayon? Ikaw ang nauuto. Tumahimik ka. Wala ka naman na itutulong. Sekretarya lang kita pero wala kang alam gawin kundi ang mag-online shopping. Alam mo, namimiss ko na si Marites. Si Marites na marunong humawak ng pera. Si Marites kapag may problema,
naghahanap ng solusyon at hindi yung nakakadagdag ng sakit ng ulo katulad mo. Natigilan si Jessica. Nanlaki ang mga mata nito sa sobrang galit. Wow so ngayon, kinukumpara mo na ako sa baboy na yon? Oh, pues, balikan mo. Tingnan natin kung tatanggapin ka pa nun. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nagpalaya sa kanya. Sana nga, hindi ko yun ginawa. Sana nga, ikaw na lang yung pinalayas ko. Sa gitna ng usapan na yun ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang HR manager na takot na takot. Sir Johnny, Ma'am Jessica, nandiyan po si Atty. Cruz. Kasama po ang mga bagong may-ari. Ano? Ang bago may-ari? Anong pinagsasasabi mo? Nagmamadaling pumunta si Johnny at Jessica sa boardroom. Pagbukas ng pinto ay nakita nila si Marites. Nakaupo ito sa kabisera. Ang upuan na para lang sa CEO. Doon sa upuan ni Johnny. Suot ni Marites ang isang black power suit. Kalmado na nakangiti. Sa kanan niya naman ay si Marco. Gwapo at seryoso. At sa kaliwa niya ay si Atty. Cruz na may hawak na makapal na folder. Sandali, Tess. Anong ginagawa mo dyan sa upuan ko? Pwede ba umalis ka dyan? Hindi gumalaw ang dalaga. Pinaikot-ikot lang nito ang swivel chair. Upuan mo? Correction, Johnny. Upuan ko. Anong pinagsasasabi mo? Mr. Luangco, ayon sa kontratang pinirmahan mo 6 months ago, kapag hindi nakabayad ang Luangco Tech sa Phoenix Logistics sa loob ng 90 days, may karapatan ng Phoenix na i-convert ang utang nyo into equity or shares. Binuksan ni Atty. Cruz ang folder. Dahil sa laki ng utang nyo at penalties, nakuha na ng Phoenix Logistics ang 51% ng share ng Luangco Tech. Ibig sabihin, si Miss Marites Mosa na ang majority shareholder. Ano? 51%? Imposible naman yan. Hindi pwede. Ano ba? Pwede at nangyayari na. Nakafile na sa SEC kaninang umaga. Legal na ang takeover. So Johnny, bilang bagong may-ari, may una akong order of business. Tumingin si Marites kay Johnny ng diretso sa mga mata. You're fired. Nangina ang tuhod ni Johnny at napahawak siya sa mesa. Ano? Fire! Si Sante ako. Hindi pwede. Kumpanya ko to at ako nagtayo nito. Ikaw ang nagtayo pero ikaw din yung nagpalubog. Mismanagement at embezzlement of funds para dyan sa luho ng kabit mo. Bad decision, Johnny. You are a liability at sa negosyo ko, tinatanggal ang liability. Humarap si Marites kay Jessica. Biglang nagbago ang anyo ng babae. Lumapit ito kay Marites. Miss Mosa, Ma'am Tess, alam nyo, biktima lang din ako dito. Niloko ako ni Johnny. Sabi niya mayaman siya. Pwede ako mag-stay. Magaling akong sekretary. Alam ko lahat ng files niya. Ano? Stay? Jessica, ang trabaho ng sekretary ay mag-organize at hindi mang-ahas. Wala akong posisyon para sa'yo. Actually, meron pala. At yun ay doon sa labas. Security, paki-escort sila palabas ng building ko. Ngayon din. Pumasok ang mga security guards. Tess, huwag mo naman gawin sa akin to. Teka, saan naman ako pupunta? Hindi ko alam. Baka dun sa kondo sa Makati? Yung luma? Yung may ipis? Bagay kayo dun. Kinaladkad ng mga gwardya si Johnny at Jessica palabas ng boardroom habang nagsisigawan. Naiwan si Marites, Marco at Atty. Cruz. Huminga naman ng malalim si Marites. Okay ka lang ba? Ay, oo, I'm better than okay. Alam mo, I actually feel light. May isa pa tayong agenda, Miss Mosa. Ang mansyon. Napangisi naman si Marites. Oo, the mansion. Tara, puntahan na natin. Umuwi si Johnny at Jessica sa mansyon, pagod at talunan. Nag-aaway pa rin sila sa sasakyan. Pagdating nila sa gate, nakita nila na bukas ito. May nakaparadang delivery truck sa labas. At may mga tauhan na naglalabas ng mga gamit nila. Anong nangyayari? Sandali nga, bakit nyo ba nilalabas yung mga gamit ko? Bumaba si Johnny ng kotse. Sinalubong siya ni Manang Loring. Oo, si Manang Loring. Naka-uniforme ito na maayos at mukhang masaya at malusog. Manang Loring, di ba umalis ka na? Mataray na sumagot naman ng matanda rito. Bumalik ako, sir. Kasi bumalik na ang tunay na reyna ng bahay na ito.
Lumabas si Marites mula sa pinto ng mansyon. Naka-casual clothes na siya pero elegante pa rin. Hawak niyang isang baso ng juice. Hi Johnny, welcome to my house. Ano? Bahay mo? Sa akin nakapangalan to. Actually, Johnny, isinangla mo ang bahay na to sa bangko para pondohan ang luho ni Jessica last year. Hindi ka nagbayad ng mortgage for 6 months. Foreclose na ito at binili to ng kliyente ko na si Miss Marites Mosa. Ano? Pinili mo? Lahat na ba kukunin mo? Kinukuha ko lang yung dapat na sa akin. Yung pinagpaguran ko. At yung pinuhunanan ko. Yung sinigang na nasayang dahil sa'yo, dito yun niluto. Ang bawat sulok ng bahay na to, pawis ko ang naglinis. Samantalang kayo, anong ginawa nyo rito? Nagkalat lang kayo ng dumi. Lumapit si Marites kay Johnny. Nakaimpake ng gamit nyo. Yung mga damit lang at yung mga alahas na binigay mo kay Jessica gamit ang pera ng kumpanya. Kinumpis ka na ng auditors bilang bayad sa utang. Ano? Wala na akong bag. Wala na akong mga jewelry. Wala. Back to zero ka, Inday. And good luck sa paghahanap ng bago mong sugar daddy. Medyo mahirap na yan kasi kalat na sa social media na gold digger ka. Napaiyak naman sa galit si Jessica. Hindi. Walang hiya ka. Susugurin na sana ni Jessica si Marites pero hinarang siya ni Marco. Isang tingin lang ni Marco ay umatras na si Jessica. Samantala'y bigla naman lumuhod sa harap ni Marites si Johnny. Tess, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Asawa mo pa rin naman ako sa papel, di ba? Hindi pa final ang annulment. Pwede pa nating ayusin to. Tess, mahal na mahal kita. Narealize ko na ikaw lang talaga at ikaw ang swerte ko. Tiningnan naman ni Marites si Johnny na nakaluhod. Dati, pangarap niyang mahalin ulit siya nito. Pangarap niyang bumalik sa dati. Pero habang nakikita niya ito nagmamakaawa, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa pera, naramdaman niya ang closure. Johnny, tumayo ka nga dyan, pwede ba? Nadudumihan ng driveway ko. Tess naman. Final ng annulment next week. At tungkol sa swerte, hindi ako swerte, Johnny. Ako ay resulta. Resulta ng pagsisikap. Samantalang ikaw ang resulta ng katangahan. Umalis na kayo dito bago ko pa ipatawag yung mga aso. Tumalikod si Marites at pumasok sa mansyon. Sinara ni Manang Loring ang pinto. Naiwan si Johnny at Jessica sa labas kasama ang mga kahon ng damit nila habang nagsisimula ng umambon. Gabi na, tahimik at malinis ng mansyon. Pina-fumigate at pinalinis na ni Marites ang buong bahay para mawala ang amoy ng pabango ni Jessica. Nakaupo si Marites sa sofa habang umiinom ng wine. Pumasok naman si Marco galing sa kusina. May dalang healthy dinner, grilled salmon at saka salad. Eto, celebration dinner. Niluto to ni Manang Loring pero under my supervision. Low salt at low carbs. Kahit nanalo na tayo, healthy diet pa rin. Siyempre, lifestyle na to, Tess. Hindi lang revenge. Umupo naman si Marco sa tabi ni Marites. So, anong pakiramdam? Nakuha mo ng lahat. Kumpanya, bahay, at maging ustisya. Huminga naman ng malalim si Marites. Tumingin siya sa paligid ng malaking bahay. Masaya pero alam mo Marco, noong nakita ko siya nakaluhod kanina, wala ko naramdamang kilig. Wala rin namang galit. Parang, alam mo yun, parang wala lang. He's just a stranger now. Kung ganun, ibig sabihin lang yan na naghilom ka na. Nakamove on ka na talaga. Oo nga pero alam mo natatakot ako. Tumingin naman ang dalaga kay Marco. Natatakot ka naman saan? Nasanay na ako na ang goal ko ay paghihigante. Ngayon tapos na. Ano namang susunod? Sino na si Marites Mosa kapag wala na siyang kalaban? Inilapag ni Marco ang plato. Humarap siya kay Marites. Seryoso ang mga mata pero malambot ang ekspresyon. Si Marites Mosa ay isang tagumpay na CEO, isang mabuting kaibigan, at isang napakagandang babae na kayang patumbay ng buong mundo. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Marites. At kung papayag siya, pwede rin siya maging isang girlfriend ng isang fitness trainer na patay sa kanya simula po nakita niya nitong nadapa sa treadmill. Natigilan si Marites at nanlaki ang mga mata. Marco, seryoso ka? Nakita mo ako? Yung pagkadapa ko dun sa treadmill?
Oo, nakita ko ang tapang mo nung mga panahon na yun. At yun ang minahal ko sa'yo, Tess. Ang katawan nagbabago yan. Pwedeng pumayat, pwedeng tumaba ulit, pero yung puso mo hindi sumusuko. Yan yung gusto kong makasama habang buhay. Pumatak ang luha ni Marites. Akala ko, wala ako. Wala nang magmamahal sa akin. Nagkakamali ka. Oo, mahal kita. Mahal kita at matagal na. Dahan-dahang lumapit si Marco sa ilalim ng mainit na ilaw ng chandelier. Sa gitna ng bahay na nabawi niya, naramdaman ni Marites ang tunay na tagumpay. Hinalikan siya ni Marco. Hindi ito tulad ng halik ni Johnny na mapusok at makasarili. Ang halik ni Marco ay banayad, magalang at puno ng pagmamahal. So, ano to? Tayo na? Ngumiti naman ang binata. Kung papayag ang boss ko. Okay, approve, pero bawal ang cheat day sa relasyon ah. Okay, never. Loyalty is my best asset. Sa labas ng gate, nakatayo pa rin si Johnny at basang-basa siya ng ulan. Mag-isa na lang siya dahil iniwan na siya ni Jessica. Sumakay ito ng taxi, dala ang mga natitirang gamit. Nakita ni Johnny ang bintana ng mansyon. Ang anino ni Marites at Marco na nagyayakapan. Nakita niya kung paano tumawa si Marites. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Napaupo si Johnny sa semento, yakap ang sarili sa lamig. Ito ang kanyang kastilyo noon. Ngayon, isa na lang siyang pulubi sa labas ng pader nito. Sa loob, nagsisimula pa lang ang bagong kabanata ni Marites. Ang kabanata kung saan siya ang bida. Siya ang panalo at siya ay minamahal na ng tama. Isang taon matapos ang total takeover, ang Phoenix Logistics ay hindi na lang basta kumpanya. Ito na ang leading logistics firm sa buong Southeast Asia. Ang mukha ni Marites ay nasa cover ng Forbes Asia at Time Magazine bilang Businesswoman of the Year. Nasa conference hall si Marites, nagbibigay ng speech sa harap ng libo-libong empleyado at investors. Suot niya ay isang royal blue dress na simple pero halatang mahal. Ang buhok niya ay mahaba na ulit, pero inaalagaan at makintab. Katabi niya sa stage si Marco, ang kanyang COO at partner na laging nakaalalay sa kanya. Maraming nagtatanong sa akin, ano daw ang sikreto ng Phoenix? Paano daw bumangon ng isang kumpanyang dating bodega lang ng basura? Tumingin si Marites kay Marco at saka ngumiti. Alam nyo, ang sagot ay simple lang. Resilience, ang kakayahang tanggapin ng sakit, tunawin ito at gawing lakas. Dati may nagsabi sa akin na wala akong halaga, na isa lang akong pambahay. Pero pinatunayan ko na ang babaeng marunong mag-budget sa kusina ay kayang mag-manage ng bilyones para sa kumpanya. Nagpalakpakan na lahat. Biglang inagaw ni Marco ang mikropono. At syempre, hindi lilipad ang Phoenix kung wala ang kanyang puso. Miss Marites taught us that business isn't just about profit. It's about people. Kaya ngayong taon, magbubukas tayo ng Phoenix Foundation para tulungan ang mga single mothers at ang mga babaeng iniwan ng asawa na makapagsimula muli. Lalong lumakas ang palakpakan. Sa isang sulok ng hallway nandoon si Manang Loring. Naka-business attire na rin dahil siya na ang head of housekeeping ng buong building. Umiiyak ito sa tuwa habang pumapalakpak. Ang galing mo, Ineng! Ang layo na narating mo! Samantala, sa kabilang dulo ng spectrum ng buhay, sa isang maingay at maputik na palengke sa Cubao, nakatayo si Jessica sa tapat ng isang stall ng ukay-ukay. Wala na ang designer bags, wala na ang heavy makeup, at ang buhok niya ay gulo-gulo at ang roots ay itim na dahil wala ng pangsalon. Suot niya ang isang lumang t-shirt at short. Nagtitinda siya ng mga peking pabango at sabon. Garalgal na ang boses nito kakasigaw para ialok ang paninda nito. Hoy, bumili na nga kayo ng pabango. Amoy mayaman, bili na kayo. Isang babaeng lumapit sa kanya. Makano to? Original ba to? Class A yan, ma'am. Amoy Chanel. Bili na kayo pang dinner lang. Napatingin si Jessica sa TV sa karinderya sa tapat. Naka-flash sa screen ang balita tungkol kay Marites Mosa.
Marites Mosa, tinanghal na pinakamayamang babae sa bansa. Nakita ni Jessica mukha ni Marites. Ang kinis, ang ganda at katabi nito si Marco, ang lalaking pinapangarap ni Jessica noon. Binitawan ni Jessica ang paninda niya. Napaupo na lamang siya sa isang bangkito. Ako dapat yun eh. Kung hindi lang nalugi si Johnny, ako dapat ang nasa mansyon. Biglang dumating ang may-ari ng stall. Hoy Jessica, tulala ka na naman? Wala ka pa benta? Naku, lumayas ka rito kung tatamad-tamad ka. Humanap ka ng ibang amo. Hindi ho. Naku, pasensya na ho kayo. Huwag naman ho sana dahil kailangan ko ng pera. Wala na po ako matutuluyan. Wala akong pakialam. Alam mo ang arte-arte mo. Wala ka naman binatbat. Sige na, lumayas ka rito. Agad siyang itinulak palabas ng pwesto. Nadapa si Jessica sa putikan. Pinagtawanan siya ng mga tambay. Wala ng Johnny na sasalo sa kanya. Wala ng credit card. Ang natira na lang sa kanya ay ang kanyang vanity na ngayon ay wala ng silbi. Bumalik naman tayo sa Phoenix Tower. Sa ground floor, sa HR department, may pila doon ng mga aplikante. Karamihan ay mga fresh graduate, mababango at disente. Sa dulo ng pila, may isang lalaki na nasa mid-30s. Payat, malalim ang mata at ang suot ay polo na kupas na medyo maluwag. Yun ay si Johnny Luangco. Wala na siyang matuluyan. Ang kondo sa Makati ay binawi na ng bangko. Ang mga kaibigan niya ay iniwan na siya nung nalamang wala na siyang pera. Si Jessica ay iniwan din siya. Ngayon, kailangan niya ng trabaho para mabuhay at kahit ano. Okay, next. Lumapit si Johnny sa desk. Hindi siya makatingin ng diretso dahil hiyang-hiya siya. Binasa ng HR manager ang resume niya. Johnny Luangco. Teka, Luangco? Diba, ikaw yung dating CEO ng Luangco Tech? Ako nga po. Wow, anyari sir? Bakit nag-apply kayo dito bilang, delivery rider? Kailangan ko lang ng trabaho. Kahit ano, magaling naman ako mag-drive. May lisensya rin ako. Sir, alam niyo naman po na ang Phoenix Logistic ay pag-aari ni Miss Marites Mosa, di ba? Yun po yung ex-wife niyo, di ba? Alam ko naman yun, pero wala na ho kasi akong choice. Wala nang tumatanggap sa akin dahil sa fraud case ko. Dito lang po sa Phoenix, nag-hire ng kahit may bad record. Basta sa lower rank. Tiningnan ni HR manager si Johnny nang may awa. Ang dating hari, ngayon ay humihingi na lamang ng barya. Okay, sige, tanggap ka pero probationary At ang ruta mo ay Class C deliveries. Mabibigat na package at bawal kang umakyat sa executive floor. Maliwanag? Opo, maliwanag ho. Maraming salamat. Kinuha ni Johnny ang uniforme. Isang kulay orange na vest na may logo ng Phoenix. Ang logo na dating tinawag niyang basura. Ngayon, ito na ang bumubuhay sa kanya. Isang linggong makalipas, Sabado ng umaga, nasa mansyon si Marites at Marco. Nag-aalmusal sila sa may garden. Masaya sila at doon ay nagtatawanan. Alam mo, Hen, may in-order ako na special gift para sa'yo. Nasa online. Darating daw ngayon. Ano yun? Gym equipment na naman, no? Hindi. Basta, sorpresa yun. May bumusina sa gate. Isang delivery motorcycle ng Phoenix Logistic. Bumukas ang gate at pumasok ang rider. Naka-helmet ito at face mask. Bumaba ang rider. Hirap na hirap buhatin ang isang malaking kahon. Sinalubong naman ito ni Manang Loring. Ay, dito mo na lang yan ilagay, iho. Diyan sa may pinto. Naku, ang bigat-bigat naman yan Pawis na pawis ka. Inilapag ng rider ang kahon at hinihingal. Okay na po, ma'am. Pasayin na lang ako rito. Inabot ng rider ang scanner kay Manang Loring. Sa puntong yon, lumabas si Marites at Marco galing sa garden para tingnan ang delivery. Manang, ano ho yan? Delivery daw ni Sir Marco, ineng. Napatingin ng rider kay Marites. Dahil sa gulat, naitaas niya ang kanyang face visor. Nagkatitigan sila. Si Johnny ay pawisan at nakauniforme ng Phoenix at medyo amoy araw. Si Marites ay presko, mabango at naka-silk robe. Yakap siya ni Marco. Natigilan ang mundo ni Johnny. Gusto niyang lamunin na lamang siya ng lupa. Ang babaeng pinalayas niya, ngayon ay ang amo na niya. At siya ang delivery boy sa sarili niyang dating bahay. Oh, ikaw pala. Hindi nagulat si Marites.
Parang inaasahan niya ang pagkakataong ito. Ma'am Tess, Miss Mosa, delivery lang ho. Oh, Johnny, nagtatrabaho ka pala sa amin. Opo, Sir Marco. Kailangan ko lang ho ng pera. Tumahimik ang paligid. Ito na ang pagkakataon ni Marites para insultuhin siya, para duraan siya at para ipamuka sa kanyang lahat. Pero tiningnan lamang siya ni Marites. Walang galit, walang awa. As in wala lang na para siyang tumitingin sa isang estranghero. Manang, bigyan mo siya ng tubig, mukhang uhaw na uhaw. At bigyan mo rin ng tip na 500 pesos, mukhang kailangan niya. Napaluha sa pinaghalong hiya at pagod si Johnny. Huwag na ho. Trabaho lang naman ho to. Tanggapin mo, charity yan ng Phoenix Foundation para sa mga nangangailangan. Kinuha naman ni Manang Loring ang 500 pesos at iniabot kay Johnny. Nanginginig ang kamay ni Johnny na tinanggap ang pera. Ang 500 pesos na dati bariya lang sa kanya, ngayon ay pagkain niya na ng 2 araw. Maraming salamat ho. Sumangkay si Johnny sa motor. Bago siya umilis ay tumingin ulit siya sa mansyon. Nakita niya si Marites at Marco na nagtatawanan ulit. Nakalimutan na siya kaagad. Pinaandar niya ang motor at saka mabilis na umalis. Ang dating hari ng mansyon, ngayon ay isa na lamang anino na dumaan at nawala. Kinahaponan naman ay dinala ni Marco si Marites sa rooftop ng mansyon. Na-renovate na ito, may garden at meron ding jacuzzi. Kitang-kita dito ang sunset. Pinuksan ni Marites ang regalong dinala ni Johnny kanina. Laman nito ay isang painting. Painting ito ni Marites pero hindi yung Marites na sexy at nakasuit. Painting ito ni Marites na nagbubuhat ng weights, pawisan at walang makeup pero may apoy sa mga mata. Wow! Saan mo to nakuha? Pinakomission ko sa isang artist based sa picture na kinuha ko nung first month natin sa gym. Remember that girl? Yung babaeng nadapa sa treadmill pero tumayo ulit. Oo naman. Hindi ko siya makakalimutan. Ako rin, kasi yung babaeng nagpabago ng buhay ko. Tess, tinulungan kitang ayusin ang katawan mo, ang negosyo mo. Pero hindi mo alam, inayos mo rin ako at binigyan mo ako ng purpose. Agad na lumuhod si Marco at napahawak naman sa bibig si Marites. Marco! Naglabas agad si Marco ng singsing. Hindi ito sobrang laking bato tulad ng binibigay ng mga mayayabang. Ito ay isang eleganteng singsing na may disenyong phoenix wings. Marites Mosa, gusto ko na maging partner mo hindi lang sa boardroom, hindi lang sa gym, kundi sa lahat ng cheat days at diet days ng buhay natin. Marites, will you marry me? Umiyak si Marites. Sa loob ng 3 taon kay Johnny, ni minsan hindi siya tinanong kung masaya ba siya. Ni minsan ay hindi niya pinaramdam na sapat siya. Pero sa harapan ni Marco ngayon, pakiramdam nito ay siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Oo naman, Marco. Yes. Yes, of course, I will marry you. Isinuot ni Marco ang singsing. Tumayo siya at hinalikan si Marites. Isang halik na kasabay ng paglubog ng araw at pagsibol ng mga bituin. Gabi na, tulog na si Marco pero gising pa si Marites. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kwarto. Ang parehong salamin kung saan niya dating tinitingnan ang kanyang mga bilbil at umiiyak. Ngayon, nakikita niyang isang babaeng buo, masaya at napupuno ng pagmamahal. Kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan niya ang gallery at tiningnan niya ang pictures niya noon. Mataba at mulungkot. Hindi niya ito binura. Maraming salamat sa iyo, Tess. Salamat dahil kinaya mo. Kung hindi dahil sa sakit na naramdaman mo, sigurado ako na wala ako dito ngayon. Itinago niya ang cellphone. Tumingin siya sa bintana. Sa labas ay tuloy ang ikot ng mundo. Si Johnny ay nagdi-deliver ng package. Si Jessica naman ay nagtitinda sa bangketa. Karma is real, but success? Success is the best revenge. Humiga si Marites sa tabi ni Marco. Niyakap siya nito kahit tulog at bumulong. I love you so much, boss. I love you too, coach. Pumikit si Marites. At sa wakas, ang kwento ng ex-wife ay tapos na. At ito na ang simula
ng kwento ng isang tunay na reyna. Maraming salamat sa inyong aming mga tagapakinig. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Cassie. At dito na nagtatapos ang kwento ng buhay at tagumpay ni Marites. Wakas. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa aming mga kwento. Dito lamang yan sa Marites Love Stories. Hanggang sa muli.